Maligayang pagbabalik mga tol. Salamat po sa mga nag-subscribe. Welcome to the world of boxing. Pag-uusapan natin mga tol kung paano nagsimula si Pacman bilang boksingero. Ang laban ni Pacman na may pinakamalungkot na nangyari bago ito lumaban. Halos umiyak na si Pacman sa gitna ng ring. Pero naging matatag ito, matupad lang ang pangarap niya na maging world champion. Tapusin lang natin ang video mga tol para maging bago ulit ang istorya para sa mga hindi pa po nakakaalam. Napakaganda kasi ng istorya ng buhay ni Pacman, parang fairy tale. Ito ang world champion na hinubog ng panahon bago sumikat. Kung makikita si Pacman sa mga dating picture niya mga tol, sino ang mag-aakala na balang araw magiging superstar ito at isang senador ng Pilipinas? Nagsimula si Pacman sa isang simpleng pamilya. 6 silang magkakapatid, 4 na lalaki at 2 babae. Lumaki sila sa hirap na walang ayuda ng isang ama. Pero hindi naging hadlang ito para ipagpatuloy ni Pacman ang kanyang pangarap. Sa murang edad ni Pacman, natuto na itong maghanap buhay dahil gusto niya makatulong sa kanyang pamilya at kapatid. Pumasok bilang mangingisda at marami pang trabaho basta pagkakitaan ng pera. Dahil sa kahirapan, nagkainteresado si Pacman na pasukin ang boxing. We don't have our own house, we don't have land, we don't have even food. We just, we have to work every day to make money to buy food for the family. So even we're too young to work, but we have to work. Like selling donuts, selling pandesal, selling flowers, just to earn money to buy food. Hungry, sometimes we don't have food to eat one day and we just drink water. Tuwing linggo sa General Santos City, may nagaganap na laban sa boxing. Nalaman ito ni Pacman na may premyo ang lalaban kahit matalo sa laban. Napawaw ngayon si Pacman, kaya pinasok niya ang boxing kahit wala pa itong karanasan. There's a boxing match every Sunday in Jensen, and I heard that when you fight, even you lose, you have money. After that fight I won, and I get 100 pesos. 100 pesos. So on that time, I can buy 1 kilo of rice only 4 pesos. 100 pesos big. Ang tanging armas lang po ni Pacman ay ang pagiging matapang at matibay na kalooban. Naging sunod-sunod ang panalo ni Pacman. Dito na lumabas ang kanyang tunay na talento at passion sa boxing. Naging trainer niya ang kanyang uncle. Kahit kulang sa gamit si Pacman at walang masuot na sapatos, masipag pa rin ito mag-training. Itong glove na ito ang unang-unang ginamit ni Manny noong na-converse siya bago po siya tinuruan ng boxing. Hanggang sumali si Pacman sa isang tournament na ginanap sa Mindanao. Naging sunod-sunod ang panalo niya dito hanggang manalo ng gold medal. I keep on fighting and I was always winning. There was a tournament, the Mindanao Open. For 1 week I fought every day. I won on Monday. Then came Tuesday, I won again. Then on Wednesday I fought for the bronze medal. Thursday I won for the silver. Then on Saturday I won the gold medal. January 1995, pumasok si Pacman bilang professional sa edad na 16. Hindi dapat makapasok si Pacman bilang pro boxer dahil kailangan 18 pataas ang requirements. Pero nagsinungaling si Pacman sa kanyang edad mga tol. Sinabi niyang 18 pa lang ang kanyang edad kaya nakapasok ito bilang pro boxer. I wanted to become a professional boxer, so I went to sign up for a boxing license. They told me the required age is 18, but I was only 16. So I lied and told them I was 18 years old. At that time, I weighed 98 pounds, which was 10 pounds under the minimum weight. So in order to make weight, I put heavy objects in my pockets to make me heavier. Nanalo naman si Pacman sa una niyang laban. Pero kailangan ni Pacman pumunta sa Maynila dahil dito nagaganapin ang mga susunod niyang laban. Pero bago siya pumunta ng Maynila, nakilala niya muna si Buboy Fernandez,
Isang tambay si Buboy Fernandez noon nang makita siya ni Pacman. Ayon kay Buboy Fernandez mga tol, wala itong suot na salawal habang nakatambay. One day, nakita niya ako na nakaupo na sa isang corner. Marami yung bunit, walang underwear. Sabi naman ni Brad na sumama ka nga sa akin Manila. Sabay silang pumunta sa Maynila. Tumira sila sa gym kung saan mag-training si Pacman. Sabay silang nagtrabaho sa isang construction. Sinasabay ni Pacman ang magtrabaho sa isang construction at pag-eensayo sa boxing. Panoorin na lang po mga tol ang buong kwento ni Pacman at Buboy Fernandez sa video ni Sport Talk PH. May link po yan sa ibaba mga tol. December 1995. Dito na naganap ang nakakalungkot na laban sa Sampaloc, Maynila. May laban si Pacman sa main event. Kalaban niya si Rolando Toyogon. Mapapalaban din sa undercard ang matalik niyang kaibigan na si Eugene Barutag. Eugene Barutag. Napasubo sa bakbakan ang kaibigan niya mga tol. Marami itong tinanggap na suntok kaya nagkaroon ng malubhang damage. Nawalan ito ng malay sa gitna ng ring. Sa kasamaang palad, hindi na ito naisalba ng medic. Binuhat ni Pacman ang kaibigan niya palabas ng ring habang nakasuot ng gloves. Naging malungkot si Pacman dito mga tol bago sumabak sa main event. I think the water goes to his nose and it goes like that. Because he's my close friend, I have gloves in my hands and I go this and then I look at his eyes and you can do it, you can make it, come on. Mahirap naman talaga tanggapin na makita ang isang kaibigan na pumanaw sa gitna ng ring. Pero nag-focus pa rin si Pacman sa laban kahit gusto na niyang umiyak. Nakuha pa rin ni Pacman ang panalo via unanimous decision. Nagkaroon ng record na 10 wins, 4 knockout win at walang talo. Naging sikat si Pacman sa blow by blow kahit konti pa lang ang laban. February 1996, nakatikim ng unang talo si Pacman laban kay Rustico Torrecampo. Lumagpas ng timbang si Pacman kaya nagsuot ito ng mas malaking size ng gloves. Natalo si Pacman via third round knockout. Pagkatapos makatikim ng unang talo si Pacman, naging sunod-sunod ulit ang panalo niya hanggang nanalo ng WBC Lineal Flyweight World Title. Naging masaya si Pacman sa kanyang unang panalo sa world title. Taong 1999, nagkaroon ulit ng talo si Pacman via technical knockout laban sa isang Thailander na si Singh Surat. Dahil sa kanyang pagkatalo, umakyat agad ng timbang si Pacman. Nilagpasan niya ang super flyweight at bantamweight division. Nagkaroon agad ng laban si Pacman sa super bantamweight division. Naging sunod-sunod ang panalo niya dito ng 6 na beses. Dahil hindi mahanapan si Pacman ng kalaban sa Pilipinas, nagpasya ang manager ni Pacman na dalhin sa Amerika para hanapan ng kalaban. Tingin ng manager ni Pacman, handa na itong lumaban sa isang world title. May record si Pacman na 32 wins at may 2 talo. Taong 2001, nagpunta ngayon sa Amerika si Pacman at ang kanyang manager. Una nilang pinuntahan sa San Francisco, USA, pero hindi sila nakahanap ng matchmaker. Napadpad sila ngayon sa Los Angeles. Saktong may mga Pinoy boxer silang kakilala na nagpupunta sa Wildcard Gym para mag-training. Sinama nila ngayon si Pacman at ang kanyang manager. Saktong si Freddy Roach naman ang may-ari ng gym, pero hindi pa nila kilala si Freddy Roach. Ayon kay Freddy Roach mga tol, aksidente ang pagtatagpo nila ni Pacman. Nag-request daw ang manager ni Pacman kay Freddy Roach na kung pwede mag-workout silang dalawa gamit ang mitts pad. Pinagbigyan naman agad ni Freddy Roach ang kahilingan ng manager. Pagkatapos pa lang daw ng unang round na ensayo, bumilib na si Freddy Roach kay Pacman. Nakitaan na niya agad ng potensyal na marunong ito lumaban. Kaya pumayag na agad ito na maging trainer ni Pacman. And then one day, this little Filipino kid, 122 pounds, and he comes up, he could barely speak English. His manager, Mr. Nazario, says, "We hear you're pretty good on the mitts." I says, "I'm okay." And he says, "This is Manny Pacquiao." He says, "Will you work the mitts with him?" I said, "Sure." After one round, we clicked like we knew each other our whole lives. We didn't miss a punch. I went over to my corner and I said, "Wow, can this kid fight?" He went to Mr. Nazario and said, "We have a new trainer." Taong 2001, saktong hinahanapan naman ng kalaban si Ledwaba.
isang IBF World Champion. Wala silang makitang available na kalaban hanggang nakita nila ang pangalan ni Pacman sa number 6 contender. Si Pacman ngayon ang tinawagan nila para bigyan ng offer. Pumayag naman agad si Pacman at manager niya na mapapalaban sa isang world title. 2 linggo lang ang notice mga tol, bagong-bago si Pacman sa Amerika, pero mapapalaban na agad sa isang notorious na boksingero. Maglalaban ngayon ang dalawa sa undercard ni Oscar De La Hoya. IBF Super Bantamweight champion Lelo Ladwaba of South Africa didn't have a challenger for a fight at the MGM Grand. It was 2 weeks before the fight. They went up and down the rankings and they couldn't find anyone in the top 5 who wanted to take on Ladwaba at short notice. Then they went to number 6. The name was Manny Pacquiao. Sobrang underdog si Pacman dito mga tol. Nasa gilid lang daw sila kapag may nagaganap na press conference. Pero hindi nawalan ng pag-asa si Pacman. Hindi naman nabigo ang mga nakasuporta kay Pacman mga tol dahil nakuha niya ang panalo via technical knockout sa round 6. Dito na po nagsimulang sumikat si Pacman. Hindi na ito binitawan ni Freddie Roach hanggang naging sikat sa buong planeta. Naging tanyag na superstar at naging senador ng Pilipinas. Yan lamang po mga tol ang mala fairy tale na buhay ni Pacman. Maraming salamat po.